When we worship the Lord, dito natin ma-experience yung presensya ng Lord. So the best place, kung gusto po natin maranasan ang presensya ng Panginoon, the best place, itong lugar na ito. O pagkaman, pwede natin maranasan ang Lord everywhere, pero the best place, at dito sa sanctuary, di ba? Kasi sama-sama tayo nagpupuri. At ito yung place na kung saan natin mararanasan yung presensya ng Diyos. At pag nasa presensya ka ng Diyos, hindi yung kahinaan, kakulangan ng ibang tao may kita mo. Number one, ikaw muna. May kita mo sa sarili mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. I'm not worthy, Lord. Ang dami kong pagkukulang, ang dami kong sablay, Panginoon. Dami kong kasalanan. So ganoon, pag nasa presensya ka ng Diyos talaga, na-encounter mo siya, hindi mo makikita yung ibang tao, pangit naman ang damit ni sister. Ay, sister, well, iba't-ibang tao, hindi dapat sila nakikita mo. Kundi, number one, yung sarili ko natin. Kaya po tayo nabago, mga kapatid. Kaya tayo nabago ng Panginoon because of His grace and mercy. Kaya nga, huwag po natin tayo magiging iba kasi parang napaka-judgmental ng iba. May iba parang kapag may nakagawa na kasalanan, yung kapwa, ganyan ay makasalanan, no? Ganun agad ay, nasinggero, ganun. Hindi, kasi may ano naman patuloy tayong binabago ng Diyos. Kasi yung pagbabago na yan sa ating buhay, kung tayo man hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi yun sa sarili nating kakayanan o abilidad, ito yun dahil sa biyaya ng Diyos. O kaya hindi ko na nagagawa yung kasalanan ko before, hindi yun dahil sa sarili ko, kundi dahil yun sa habang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung gusto po natin mabago ang ating buhay, let us seek the presence of the Lord. Sa presensya ng Diyos, doon mababago ang ating mga buhay. Mararanasan natin yung kapatawaran ng Diyos. So mga kapatid, ang Diyos hindi siya katulad ng tao na sinusumbatan, ayan, ulit-ulit ka sa kasalanan mo. Tigas na ulo, ginawa mo, ayan ka na naman. So si Lord, full of mercy, full of grace. Naintindihan niya na nag-i-struggle ka sa kasalanan niya. Sa kainaan mo, nag-i-struggle ka. So kailangan mo lang gawin, Lord, kailangan kita. Ayun lang ayun gusto ng Lord. Aminin mo sa sarili mo na may kahinaan ka. Na hindi mo kayang pagtagumpayan yung weaknesses mo. Yung mga kahinaan na kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay para mabago ka. Kasi doon tayo pagdidepende. Kaya nga si Pablo, Lord, alisin mo to yung turn yung the flesh niya. Parang ganun. Sabi niya, hinihingi pero hindi tinanggal ng Panginoon. Para si Pablo dumipende sa ating Panginoon. Diba? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, kung ngayon, pero hirap ka, nahirapan ka, na alisin yung mga weaknesses niya sa buhay mo, you ask the Lord, at tutulungan ka niya, at babaguhin niya ang buhay mo, para maging nagamit-gamit ka sa kanyang karangalan. We must recognize our own sinfulness and need for God's cleansing grace. This can be through confession, repentance, and seeking forgiveness. So, nais po natin, mga kapatid, na malinis, mabago ang ating buhay. So, una, aminin natin na nagkasala tayo. Kasi once na hindi natin inaamin, kagaya ng Uzziah, pagmamatas po yung pride po yun. Hanggat di natin inaamin na kailangan mo ang Lord para ma-overcome mo yung weaknesses mo, hindi mababago ang buhay mo. So kailangan natin ang Panginoon para mabago ang ating buhay. Hindi tayo nakapatawaran at tayo'y matatawagin ng Panginoon at lilinisin niya sa lahat ng ating karunyan. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Diba? Napakabuti ng Diyos. Ganun ang Diyos natin. Diyos natin ay full of mercy and full of grace. Nakabagin siya. Kaya ang nais niya lang, lumapit tayo sa Kanya na buong puso.